Ay, mga friend, I'm sorry. Bago nakaka-message, no? Ang ating message sa pera pa rin, no? Kay the last na ito sa na ating, kung ano ang gawin natin sa ating pera para hindi madaling ubos, no? Ang ipon natin, hindi dali maubos. Never spend money, no? Without a written budget. Kung wala tayong budget, huwag mo nang mag-shopping-shopping, huwag mo nang mag-gastos na hindi natin kailangan sa ating everyday na life. Nang wala tayong pera, no? Nang ano pa, never spend more than you earn. Yan ang ating kailangan. Nang ang akong ano lang ang ating salary, kailangan ng wag tayong kuhan dyan, magpa-sobra, no? Kay mapunta tayo sa no money tayo, kay nang over na tayo sa gastos, kaya obligado tayong mangutang, no? Kaya yan sa ating everyday life natin, kailangan wala tayong utang para hindi tayo ma-problema, no? Kaya kailangan i-eliminate ang utang. Kaya never magastos, no, sobra sa income natin, no, sa salary natin, kay hindi na tayo nag-eliminate na tayo ng utang para hindi tayo makabalik sa utang, no? Yan ang kailangan natin. Mag-budget tayo, no? Kailangan ng never every ang ating gawin every month, ano natin kung ilan ang ating income, kuha natin dyan ang ating mga gastos, record ano na kung ilan para may hindi ka magsobra nang mag-ano ka lang sa salary mo, pero hindi ka magpatas ka lang salary mo, o kung mas low ka sa gasto sa salary mo, no? Para hindi ka naman magbalik sa utang, kay naka-finish na tayo diyan, naka-ano na tayo, naka-survive na tayo sa utang. Kaya huwag naman umpisahan, kay kung makaumpisa ka, masarapan ka naman, sige ka naman ng utang. Kay kung mag-utang ka, madali lang, pero mahirap magbayad. Kaya kailangan huwag natin i-happy ang utang, no? Huwag natin iyan ano sa ating buhay, na daw maligaya tayo kung marami tayong pera, pero hindi sa malinis na paraan, kundi sa utang. Kaya hindi nyo ba alam na kung mangutang tayo ay para tayong ginawang ng utusan ng mga taong hiniraman natin ng pera. Pera nila, yung negosyo natin, no? Yung negosyo natin, akala mo na tulungan nila tayo, pero nakamali tayo. Pero ginawa tayo, daw liberer nila, no? Katulad ng sales girl, ng mga waitress, waiter, ang income natin, ang salary natin dyan, papunta sa kanila. Hindi nyo ba naintindihan na ganyan kung analisahin natin ang ating
kung mangutang ka, kung ano ang epekto yan sa buhay mo. Ito ang mangyari. Parang nag-work ka, kala mo ga-work ka o kung nag-negosyo ka, pero ginawa ka lang ng ng baruhan mo ng money na mga tauhan. Ginawa kang tauhan na ginapawork kanila. That's all ang income mo, naging income nila. Di, nag-work ko lang sa kanila, wala kang salary. Kay ikaw pa ang nagbayad sa kanila. Di, kung iyan ang everyday life mo ang gawin mo sa imong life, akala mo mabuti yan. Hindi mabuti. Mabuti yan sa nagpahiram ng pera, pero sa atin na naghiram ay parang niloko mo ang sarili mo. Kaya ginawa kanilang mag-income para sa kanila. Yan ang ilagay nyo sa isipan nyo na huwag nating silang konsintihin na utangan natin sila ng utang na tayo pala ang mahirapan kay wala tayong na ang money natin na sa akala mo negosyo ito may kwanto ang aking kapital andito na, ang aking income ito na. Pero maya-maya, andyan na ang singil sa'yo. Ano lang dyan, ano lang ang money sa kamay mo sa sandali. That's all, na punta sa taong nagpahiram sa'yo. Kaya wag yan na gawin natin. Kaya hindi mabuti yan na parang ginano natin ang sarili natin para pinahirapan natin ang sarili natin para sa mga taong nagpahiram ng pera sa atin. Kaya yan nga, kinuluan kayo ng ipon. Ang ipon na ito ang makatulong sa atin. Bakit? Sa umpisa, mahiram tayo ng pera. Bayaran natin yan. Pero next time, kay may negosyo na tayo, mag-ipon ka ng para sa'yo. Kung gawin natin ang ating ipon, imbes nga 300, gawin natin 600. Ang 300 pagbayad sa utang para mapinis, wala na tayong utang. Ang 300 ay gawin nating ipon na kung maipon na tayo for 1 year, ang perang naipon natin, hindi na tayo ito turo ko lang sa iyo, ito ang solusyon natin. Ang perang naipon mo ay hiramin mo. Sarili mo ng pera ang ihiramin mo. Pero wag mo yang hindi bayaran. Bayaran mo yan kay utang yan. Utang mo sa sarili mo. No? Kaya pagkabayad, pagka-impas mo na for 1 year, plano ka naman ng kung anong negosyo ang mo. Kung daw medyo capital mo 200,000 a bit, 2 years mo mo, hindi. Kung dalawa na ang negosyo mo, dalawa ang sa income ng dalawa, gawin mo na negosyo nga isa naman. Yan ang gawin natin. Bilang ang dalawang income ng negosyo natin ay gawin natin kapital para sa negosyong bago mo namang ipundar. Pero ang gawin mo dyan, bayaran mo yan. Hindi yan kay
Hindi yan kay baliwala mo lang. Kaya nagkamali ka yan. Nagkamali ka. Hindi pwede. Kaya hindi mo yan bayaran. Kaya mabalik ka sa utang. Yan na ang ating purpose. Utang free tayo. Di kayo, kung hindi mo bayaran kay sarili, sabi mo sa sarili mo, akin ito yung money, okay lang sa akin kung hindi ko bayaran. Wala man magalit sa akin, kaya aking pera man ito, pero nagkamali ka. Diyan ka ma-failure. Bakit ka ma-failure? Kaya balik ka naman sa pangutang. Kaya ang utang mo sa sarili mo ay hindi mo binayaran. Yan ang taktika natin na kailangan ibalik ang ating perang hiniram sa sarili natin para may mahiram tayo sa sarili natin. Para hindi na tayo ma-eliminate natin ang paghiram sa ibang tao na parang ginawa tayong trabahador, no? Ginawa tayong magtrabaho para sa kanila, hindi para sa atin buhay, hindi para sa pamilya natin at sa atin. Kaya wala tayong dyan, ng income na sa pagkain lang, at dyan na lang na siya ang ma-free natin dyan. Pero sa mga ibang bagay, hindi natin ma-free yan, kaya may binayaran tayo ng utang. Kaya naturuan natin ang sarili natin na ang solusyon dito para hindi tayo makahiram sa iba is mag-ipon tayo, no? Ang hiniram natin na negosyo, dalawa ang gawin mo sa umpisa, no? Gawin mo na pangbayad ang isa, 300. Ang isa, pang-ipon, no? Dalawa ang mo sa isipan mo, dalawa ang utang mo. Kaya bayaran mo silang dalawa. Then next, eliminate ang utang sa iba. Ang natin, ang utang na atin sarili. Na binayan natin sarili natin, yan na ang next natin gawin, na mag-utang tayo sa sarili natin. Yan ang gawin natin, no? Kung nakafinish na tayo, at ito pa ang ating mabuting gawin. Kung nakafinish na tayo sa ating 300 na nabayaran na utang, may utang ka pa dyan, pero sa sarili mo na siya, dalawa na ang utang mo sa sarili mo. Yan ay ang 600 man everyday. Akala mo na finish ka na to sa inutang mo sa iba. Nakamali ka, gawin mo yan, utang mo sa iba pa rin, pero sa sarili mo na yan. Kaya ang utang mo sa sarili mo ay naging 600. Sige, bayad ka dyan, kayo utang mo yan. Pagka ng 1 year, ikaw na kung ano ang gawin mo dyan sa money mo. Kung negosyo mo pa rin, o kung ano ang gawin mo dyan, no? Kaya ang gawin mo, para maglaki kuan mo na bago mong negosyo, ang 216 mo na naipon, dyan kung ano ang negosyo mo. Sa'yo kung ano ang kuan. Kung may mga anak ka, i-assign mo sa mga anak mo ang pag-attender dyan. Huwag niyan sa iba, kay ang pera, ka kabait, kung ang money na ang
magkikaya sa'yo na nakawin mo ako, manakaw ka, no? Kaya kailangan ay ng anak mo ang paanuhanin mo ng negosyo. Hindi ang ibang tao kay parang pinagbigyan mo na sila ng negosyo na akala mo nakatulong sila pero na may salary man sila pero hindi mo maibitaw na hindi sila magnakaw. Kaya hindi naman tayo nag-isip na masama ang tao, kundi ang atin lang bala ng natin na baka malugi tayo kung ibang tao ang pa-attenderin natin. Kaya kailangan may member of family natin ang ilagay natin as a laborer sa ating negosyo, no? Yan. Kung para maganahan lang sila yan kung hindi mo binigay sa kanila ang negosyo yan, kung isa lang yan, isalary mo sila para may panggastos man sila sa everyday na nila, no? Kaya yan ang gawin natin na para hindi lang tayo maging millionaire, kundi makaalis tayo sa makautang free tayo. Kaya alam natin na kung nag-autang ka, niloko mo lang ang sarili mo. Basta umpisa okay ka mangutang. Kaya niloko mo lang sarili mo, hindi ikaw ang na maka-abil ng perang yan. Ibang tao, parang ginawa kanilang utusan na maghanap ka ng pera para sa akin. Kaya ang gawin natin, mag-ipon tayo kay para yan ang ating teknik para tayo ay makaiwas sa mga ganyan na gawin tayong manghanap ng pera ng iba, no? Sila ang nag-millionaire, hindi tayo. Kaya kailangan ang ating message natin para maging millionaire tayo. Ito ang teknik natin na maging millionaire tayo kung okay ka na ito, kung okay ka na sa dalawang mong negosyo, no? Okay ka na dyan, no? Yan, ang gawin mo na lang, ipunin mo ang dalawa mong 600, 300, 600 yan. Kung gusto mong 600 everyday ang ipon mo, siya, 3 years na, mag-millionaire ka na. Kahit kung 600 ang per day mo, 6 years, millionaire ka na. Kaya yan ang gawin na lang natin. Kung may dalawa tayong negosyo, ito na lang. Okay na ito kay may income na ako para sa pagkain namin, para sa anak ko na sa pag-aral o na ganyan, no? Kaya yan ay gawin natin, ipon para maging millionaire tayo. Yan na ang ating teknik na gawin, no? Kay andyan ang kontento ka na sa dalawang negosyo. Ang ipon mo, example, maski 300 lang. Dalawa sila, 600 na sila. Ang 600, pagka 6 years, millionaire ka na. Yan, no? Kay 108 tabi, i-time mo sa 1 year, 108,000 sa 6 years. Hindi, pero pwede. Kaya yan ang gawin natin, no? 600 natin,
ang birthday natin para kung gusto mo na, finish ka na. Ito na lang aking masante na ako sa dalawang ng income ng aking negosyo. Kaya ang isa ay para ang isang negosyo gawin panggastos. No, ang income mo dyan gawin na pang pagkain, pag-aral ng anak, kung ano pa. So, bayad sa mga ng water, mga sa light o siniko na dyan, no? At ang isa, iipon mo na ang isang income ng isang mong negosyo. Na dyan ang gawin natin sa ating bagong New Year na resolution natin. Yan ang atin umpisahan sa ngayon taon, no? Gawin natin kung wala pa tayong negosyo, magnegosyo tayo maski konti lang para may kunan tayo ng ipon natin. Kaya kung hindi tayo kaipon, kung wala tayong negosyo, saan ka kukuha ng 300 per day? Saan ka kukuha ng 600 per day? Kung wala ka everyday. Kaya ang ating itong kanya, everyday na income. Hindi ito every month na income. Kaya sa salarita yan, marami na ang puntahan dyan. Mahirapan tayo mag-ipon na dyan ang budget na kung gusto mo yan, kung malaki ang ang salary mo, pwede man for 1 month, 108 for 1 month. Kung may negosyo ka yan, 300 per day yan. 108, times mo sa 12, mo na, no? 8,000 ang ating money, no? Yan ang kung sa salary mo siya, kunin ang ipon mo. Kaya yan ang ating technique sa ngayon. I-apply natin sa buhay natin para makaalis tayo sa for family at sa utang. Sa inyo, kailangan yan ang ating gawin natin. Mag-technique tayo. Kaya parang hindi tayo makontento kung ang negosyo natin ay nag-click. Malagay ka na negosyo sa kung saan lugar nakatira ang anak mo, doon naman, no? Yan, may mister na siya, may mistress na siya. Anuan mo sila ng negosyo na may income na ganyan. Turuan mo sila ng technique para hindi sila maging mahirap at hindi sila mangutang. Kailangan ma-eliminate natin ang utang na nag-create ng poor, maging poor tayo. Tungkol sa utang, naging poor tayo. Kaya, yan ang isa natin sa ngayon New Year, ay yan na ang ating plano sa ngayon ay ma-eliminate na ang utang natin. Pagka ma-eliminate na, yan na tayo. Pero sige lang, bayad sa utang kay wala ka ng utang pagka pero kailangan may obligasyon ka pa rin. Idalawa mo ang ipon mo na yan ang umpisa natin ng taktika, no? Idalawa mo kaya ang para sa isa pagbayad sa utang, ang isa naman ay pang-ipon mo para maka ka sa negosyo mo, no, nga bago, no, para dalawa ka
ng negosyo at ang sa dalawang negosyo, ganyan din ang gawin mo kung gusto mo na mas malaki ang income. Pwede mo siyang madalawa, no? Na pang budget sa pagkain. Pero kung may andiyak mo na budget pagkain, ganyan na, no? Kung may negosyo ka namang isa, dalawa, tatlo, ganyan ang teknik. Ang mag-ipon ng dalawa, panggastos sa ating everyday na life ang isa, ang isang income pang-ipon, no? Kaya wala na tayong utang, iipon yan para utangin natin ng kung ano naman ang ating project sa Manila. Itago natin, no? Iipon natin. Kaya yan ang gawin natin, no? Never buy na without researching, no? Hindi tayong mag-buy ng mga example. Ang ating salasit kuha na ng butas-butas na. Gusto mo ang mga salasit, siguro 30,000, 40,000, 30,000. Huwag mo nang bumili kung wala kang budget. Kaya kung mag-utang ka sa appliances diyan sa ng appliances, over ang interest, no? Kung sa yan, makamura ka kung ikas mo siya utangin mo siya. Kaya ang gawin natin, mag-ipon tayo para sa pagbili ng appliances na plano mo. Huwag agad magbili o mag-utang. I-research mo na kung saan ka makabili ng mas mura at maganda. At saka, nang ipunan mo lang. Mas mabuting mag-ipon ka kung may negosyo ka, sa mag-utang ka ng appliances. Yan ang nag-create na may utang tayo na nahirapan natin bayaran. Kaya kung hindi natin yan mabayaran, may interest din, no? Dala ang hindi lang ang amount na sa appliances na kinawa mo, baka may interest para ang interest din, no? May penalty na tinawag na penalty. Kaya huwag mangutang na appliances, no? Mga salaset, mga TV, yan, ipunan natin yan. Ipunan natin yan, guys, mas makaano tayo, mas makapera pa tayo, no? Kung may cash ka, pwede mong sa owner ng unang sell dyan na pwede maka-discount. Kay cash man ito, yan, may pera, ang pera mo hindi na ubos sa appliances lang. Kaya hindi tayo mangutang ng mga bagay na natin sa ating bahay, no? Kundi ipunan natin. Kaya hindi maganda mag-installment tayo. Kaya yan, hindi ako nag-message kaya nag-cut ko. Kaya okay lang. Never make emotional purchase. Purchase lang. Yan ang gawin natin. Kaya yan ang teknik sa ating na hindi tayo
magbot at magbalik sa utang. Never buy ng to impress others. Mag-instrument ako na sasakyan para para maano ng ganito. Maano ng mga tao na mayaman ako. Huwag nang ipagyabang ang yaman. Huwag nang ambisyonin kung ang mga sasakyan yan kung hindi naman yan kailangan sa buhay mo. Kasi marami naman tayong sasakyan na pwede na tayo kabayad. Kung pabakulod ka, ang 100 mo, may sobra pa yan sa magsakay ka sa series, pabakulod lang 20 o 30. Pag uwi mo, 30 din. Ang kasulin mo kung may kasasakyan ka. Kung hindi ka pa marunong mag-drive, sa driver lang 500, 1,000 per day ang mo sa kanila ibayad. Nag-create lang ng problema sa iyo kay may utang ka sa ginutangan mo ng sasakyan at may kwan ka pa sa mga drive. Kaya huwag nang mag-iyabang-yabang. Pangyabang lang yan na ang may sasakyan. Kaya ang ating buhay sa ngayon over na nga ang mga sasakyan. Hindi lang sasakyan na owner ng mga tao, kundi may sasakyan na ang mga ka lang ng mga sasakyan na pwede kang magbayad lang. Kaya huwag mo nang mag-ambisyon, magsasakyan kung i-installment mo lang. No? Kaya malaki ang money, mawala ang money mo kung installment yan sa cash. No, makabinta kang kukat. Kung gusto mo ang sasakyan, mag-ipon ka. Yan ang technique dyan, mag-ipon ka. Kung magkano, kung malaki ang income mo, malaki ang salary mo, malaki ang income ng negosyo mo, lakihin mo ang, kung pwede ka 1,000 per day, 1,000 per day mo, no? Ay para bili ka ng sasakyan. Yan ang gawin natin. Huwag diretsyong mag-installment ng sasakyan kay napakalaki ng mapunta sa mga nagpabili ng sasakyan na ginansa nila, no? Kaya kailangan ang cash. Sa ating mga bilhin, kailangan ng cash. Kailangan mag-ipon. Mag-ipon, no? Kung kailangan 2 years. Ang ipon natin para makabili tayo ng sakyan, kung 1,000 per day, ang salary natin, napakaliit lang, no? Kaya ang 300 per day, 108. Ang ating salary 1,000 lang ang per month. Hindi maganda ang result, no? Kaya huwag nang maging mayabang. Kaya ang pagyabang, wala kang makamit na tagumpay dyan at wala kang makamit na income dyan. Maano lang ang mga tao sa iyo ba, mayaman na ang mga taong ito, kay may sasakyan na, no? Maganda na ang bahay, may sasakyan na.
Pero nagkamali ka, kay hindi yan makatulong sa'yo. Makatulong sa'yo na magpurka at kay kung hindi mo na kayang bayaran, embarguhin niya ng mga na kunan mo ng sasakyan. Ang bani mo na nabayan na yun abi 500,000 kung ang bili isampung na lang 500 ang ano di ang nabayad mo na 300 embargo dala na doon sa sasakyan na inano mo kaysa ngayon ang bagong 1,000 kuana ng milyon na no ang bili 800 di ang money mo na 500 na nabayad na dala ang sasakyan kundi na malaki ang nawala sa iyo kaya ang sasakyan na kuanabi 800 o 1 million yan plus ang 500 mo na 500 na mo na bayad mo na nawala lahat kaya hindi mo na kayang magbayad kailangan na kunin ng pabili ng sasakyan ang sasakyan katulad ng house and lot na kung hindi mo mabayaran ang subdivision kunin embarguhin ang house and lot mo kaya wag natin i-apply yan sa buhay natin kay madelikado tayo ang maapektuhan at tayo ang mag-create ng problema sa sarili natin at mag-create ng sakit sa sarili natin kaya hindi tayo makatulog na high blood tayo, ma-stroke tayo kay ang isip natin sa utang lang natin na hindi na natin at hindi lang yan hindi lang sa utang kundi sa atin din na ang sasakyan na pinagyabang natin maibaguhin na kaya napaya pa tayo sa ipinagyabangan natin napaya utang lang pala hindi naman kayang bayaran kundi na embargo kundi napahiya pa tayo kaya wag muna magbili ng sasakyan na ipagyabang mo lang kung wala kang na pangbayad yan ang gawin natin para hindi tayo makakreate ng sakit sa sarili natin hindi tayo magbalik sa poor kay sa ating mayabang tayo kaya huwag magyabang ano ba kung wala sa sakyan hindi naman tayo mahirapan kay marami na ang mga sasakyan na magbayad ka lang katulad sa amin dito series na napaka-barato lang ng bayad kaya yan gawin natin never buy kuwanan natin ma-research muna tayo kag antes bumili never spend without the savings kung wala tayong savings huwag tayong bumili ng mga gusto natin na iutang natin kaya hindi tayo maging maligaya kung embarguhin ng atin inutangan ang double na kwansa lugi ka kung sa negosyo double lugi yan yan ang gawin natin never make recreational business purchase
na yan ang gawin natin. Never nang buy to impress others, no? Never ng term, short term, no? In short term, no? Yan ang ating gawin. Never nang borrow to buy presidente asset, no? Kagyan. Never give ng never enter temptation. Yan ang gawin natin, no? Nalaman na natin ang gawin natin sa siningayir, no? Napaka-easy lang pala ng buhay natin kung i-apply natin ang technique na message namin sa inyo, no? Kaya mga friend, ha? Yes. Na tayo sa ating unang mga message na utang free na tayo, mautang free tayo. Sining year 2025, utang free na tayo, kaya umpisahan na natin ang ating technique sa ngayon, sa ating plano, sa ating next year, no? Yan ang gawin natin, no? Sa umpisa, sige, magbaro tayo. Example, kung gusto mo malaking gusto, mag-loan ka 200,000. Ang gawin natin, bayad tayo dyan, no? Kaya next one, sige. Kaya naglubat naman ako kanina, naglubat ako, kaya yan, hindi ako nakamessage agad. At iniyaya ako ng kaibigan ko magkain sa restaurant, kaya ako. Kaya mga friend, ha, hasta dyan dito ang message natin muna, kay lubat na ako. Totoo. Saan na yung? Kayo naglubat ko. Teka, lubat ko, maano pa ko. May nombra ko sa ano ko.